umaga mga kasama. Ito araw po ng Miyerkules. Nasa Cebu tayo ngayon para dun sa ating Game Fall Seminar, no? Farm visit. Nandito tayo sa 2021, no? Best Cebu of Pungko Pungko Foods. So kita nyo lahat ng pagkain sa lamesa. Uupo ka lang, kakain ka. The best. Sarap. Bisitahin nyo po dito. Puentes po ito. Dito sa Puentes. Hello guys, good morning. GRB po. Ito po, update tayo for today. Pasensya na po, galing tayo sa matinding trangkaso. So nagtataka kayo right now, iba ang background natin, no? So nandito to tayo sa kabundukan ng Cebu right now. So nagtataka ang iba right now kung bakit medyo matagal tayong hindi nakapag-upload ng videos. Medyo naging busy ho tayo kasi sunod-sunod yung tinatawag natin na farm visiting and seminars, so mga invitations. So today nandito tayo sa farm ni Mr. Yihun Lim, no? Sa Cebu. Nag-conduct tayo ng 3 days, alam mo naman, seminars din para sa farm handling, management and everything for corrections. Kukunin ko itong pagkakataon na ito mga kasama para ibahagi sa inyo yung experience nila rito na kinorek natin. So pasensya na kayo mga kasama, no? Medyo napag-iinitan tayo sa Facebook again. So yung backup page natin again na ginawa para sa inyo, I don't know kung anong violations na naman yung meron tayo, but wala pa naman tayong post na ginagawa maliban doon sa update ng ating achievement. And then suddenly na-report na naman ho tayo na we are promoting violence and crimes daw, pero wala akong nakikitang ganon. So tatayo tayo para makita nyo yung kapaligiran natin, no? Sila ay right now ay nagsisimulang mag-establish ng isang napakalaking game farm dito, no? So yan, sa kabundukan ho tayo, no? So nandito ho tayo ngayon sa kanilang facilities. So ongoing development. Kaya ako naman napalive to ngayon mga kasama. This is a very short videos. Ako makasingit lang tayo para meron tayong update sa inyo. Dito, may isang problem dito na binigyan natin ng solusyon. Meron silang nilapit din na isang big problems, which is for the kanilang breeding and productions. So, nung una, akala ko medyo malaki yung error nila through priming, through settings, through standards na pinapatupad nila para dun sa kanilang egg handling collections and everything. Kasi ang mortality nila is umabot ng almost 80%. So, the survival rate is napaka-liit. And then, upon inspections, and then upon checking ho lahat ng kanilang lines, and then yun, nasagot ho natin yung kanilang problema. So sa mga enthusiasts for breeding, ito po yung sinasabi ko sa inyo na kung bakit over expensive po ang pagde-develop ng isang materials, no? Like them, meron naman silang kakayahan para mag-acquire ng gantong materials na talagang the term is very expensive materials, and then suddenly good materials yung nakuha nila as a baseline. But yun nga, ang nakuha kasi ho nila is super duper deeply inbred, no, na materials. So it means kung pureness ang pag-uusapan, no, alam naman natin walang pureness, but yung sinasabi nga for the strain, talagang heavily guaranteed na ganong kataas ang pureness nila because of the inbreds. Upon the history checking, yung doon sa kanilang napag-acquire na, no, it's very well known breeders din. Kaya lang yun ay medyo American style, no, very enthusiast.
They only breed within the family line, no? Within the lines. And then alam nyo naman yan, since 1980s ganun lang ginagawa nila. So sa makatuwid, ganun kalalim na yung inbreeding na nangyayari. So kapag ganun mga kasama ang ginagawa natin, no? Inbreeding tayo for the purpose na ma-maintain natin yung good materials, good quality ng ating sinasabing tawag dito, linyada. Expect mo mga kasama, in process of inbreed, ang mortality napakataas, no? Ayun nga, kasi because nga dun sa tinatawag na kumbaga yung hindi ganun kadaling mag sa genes, ano to pertaining to dun sa compatibility of genes. Alam naman natin kapag inbreeding within the family, ang genes nila halos halos tight na tight. So kaya hirap na hirap po tayo magpa-nick ng result, no? The more na inbreed kasi mga kasama, the more na hindi nagiging compatibility yung genes nila. So ibig sabihin, piling-pili lang yung lumalabas na merong genes reaction. Kaya madalas mas mataas yung madalit sa nagiging reject, no? So nandito tayo sa carding nila. So ganun yung nangyayari. Mas madalas yung result ng ganitong situation na hindi sila nagkakaroon ng good compatibility because sa inbreeding. So yung naging matching kasi nila is talagang matching of inbreeding. Yung hatching rate nila is very poorly. Ngayon, kinorek natin sila, nasabi natin, wala namang masama sa ginawa nila, no? Na nag-process sila ng inbreed again. But, ayun nga, sabi ko, ginagawa yung ganong situation, ganong method, if our intention is to preserve the line, o kaya man, mas pataasin yung bloodline compositions. So halos para silang dumadaan ng procedures ng locking sa ginawa nila. So yung 30% rate nila ng hatching, masasabi ko good production yun for inbreeding method na ginawa nila. And then as remedies, para may ayos natin yung technicality, no, scientifically yung kanilang breeding outcome, ang sabi ko nga, chinek ko yung line nila. So nakahanap tayo ng isang out of the family good lines, which is yun yung magiging foundations nila rito. Yun yung isang side of Gilmore, yun ang naging pinaka base nila. Then from them, pina-outcross ko muna lahat. Yun ang next step nila right now. So yun yung magiging settings nila. So lahat ng line nila naka-outcross dun sa kanilang base. And then from that productions, yung mga ilalabas nilang products, no, out dun sa outcross, yun naman yung i-cross match nila o ibaback crossing nila dun sa mga original bloodlines para medyo lumayo lang muna yung genetics, and then makita nila na yung pagpapataas ng vigors hindi lang on the same bloodlines itself. Kailangan mo talaga silang i-outcross para lumabas yung vigority uli nila, saka makapag-produce sila ng good produce. So from then no, sa produce nila, saka sila magba-backline cross para dandahan naman nilang pataasin uli yung composition of bloodlines for the certain strain. So
Siguro ang corrections na to from outcross, line to line outcross, from that siguro it took around 2 years corrective na sila. So ganun lang ang gagawin nila, outcross lang ng outcross and then backcross lang ng backcross para may pataas nila yung blood composition uli ng line. And then pwede naman nila isabay uli for maintaining of line is yung inbreeding. But yun nga, once na nag-inbreeding sila, isang reminders na binigay ko, don't expect na mataas ang survival rating. Expect always high percentage of mortality kapag inbreeding. And then, syempre marami talagang lalabas dyan ng depression, no? So, yun yung isang mga depression. At egg form pa lang, mabigat na ang depression because yung similya nga mahina. The only survivor dun sa gantong process is yung nag-match, no? So, yun yung magsusurvive. So, other than that, yun lang ang nakita natin naging problema. Pero, tinuloy na natin yung programa natin ng complete, complete method from egg handling up to pit handling. So, dito, sa ginawa natin ito, this is our last day today. Then we are going back to Manila. Masasabi ko, naging successful yung event na ginawa natin dito. So, ito ngayon, right now it's early in the morning, it's only 6 AM. So, hopefully, itong kanilang setting up right now is gumanda na yung kanilang rate of productions, everything. And then, yung quality itself, gumanda, mapatas natin, maging kasama nila tayo, no, sa pag-develop ng kanilang newly farm establishment. So, and then, yan nga, mga kasama, sabi ko nga, always start right, choose right, then planning right, para hindi tayo maligaw, no? Kasi kagaya niyan, kung hindi natin sila na-guide, laging ganun yung mangyayari. So once laging ganun ang mangyayari, expect the worst. May losses na malaki. Pero right now, I believe na na-corrective natin yon at naging part tayo ron. And then salamat kay Sir Yihun Lim for the trust, and also this is the right time na i-mention ko na rin si Sir Yihun Lim is one of the finest Philippine breeders ng American Bully. Nasa kanya po ang pinaka strong lines, no? One of the strong lines in the world nandito sa kanya. So materials itself per head is minimum of 2 million up to 5 million yung kanyang mga breed class materials of American Bully rito. So hopefully makakurot tayo, no? Alam niyo naman na pet lover tayo, so gusto natin ng dogs rin. And then yun nga mga kasama, sana sa discussion natin today right now, yung naikwento ko sa inyo, yung na-share ko, makatulong po at makakuha kayo ng idea regarding sa productions ng inbreeding, kung bakit kapag nag-i-inbreed tayo, medyo ang survival rate natin it's napakaliit because of the depression itself. The depression itself, it start from kanilang genes, no? So talagang ganon eh. That is the life process, that is the life cycle, no, ng ating sports. Kaya hopefully sa kahit papaano yung maikling kwentuhan natin right now nakatulong at nakuha na nyo ng idea. Kaya mga kasama, stay tuned. Yung support nyo sana nandyan. Inuulit ko po, no, pasensya na po doon sa lahat ng kliyente natin. Ako man, hirap po akong i-backread yung mga details. May mga na-pending na naman tayong shipping because of this one. Lintik na yan, hindi ko alam kung ano nangyari, no? Reported uli. So ginagawa namin na paraan para makuha namin yung details po nung ibang nakapag-order sa amin. At ginagawa namin ng paraan din po mga kasama na makuha yung
kanilang order para o kaya sa kayong contact info para makontak namin sila. Wag ho kayo mag-alala mga kasama, in safe hand kayo. Kami mismo ang gagawa ng paraan para i-outreach kayo, no? So lahat na ho, pati profile ko apektado ho dun sa suspension, no? So kaya pakiantay nyo mga kasama, gagawa tayo ng isang profile panibago at yun ang pangahawakan ho natin ng pangmatagalan. Doon sa mga ka-industriya ko naman dyan, sana maging bukas po ang isip natin. Magkaroon lang sana tayo ng fair competition, wag ho yung maging ningas kugun ho tayo. Makita nyo lang na yung tao ho medyo may konting success in life, may achievement, nag-update lang, and then binagbag nyo ng non-stop report, pinabantayan nyo na naman. Biruin nyo, kabago-bago ng backup page natin, wala pa naman ganong post, binagbag nyo ng report. So for what purpose? Takot ho ba kayo sa fair competition? Kung ganon, mas lalong pag-iigihan ko, tatadtarin ko ng napakaraming profile ho ito para lahat doon sa ating mga kliyenteng at tagasunod. Kaya maraming salamat sa inyo mga kasama. Hanggang sa muli, stay tuned lagi dito sa channel ni JRB at marami kayo rito makukuhang idea. At right now, lahat to nang iikutin natin na farm, sasama ko kayo sa aking paglalakbay. Hanggang sa muli po mga kasama, ito po si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Gandang umaga po sa inyong lahat.